Ayon po sa Polymarket, isa po itong decentralized prediction platform, 70% na raw po ang tsansa na maaprubahan ang XRP ETF ngayong taong 2025. Ano po ang ibig sabihin nito? Bakit maraming tao ang excited at ano po ang epekto nito sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, umpisahan po natin sa kung ano po ang XRP ETF para po sa mga baguhan at hindi pa nakakaalam kung ano ang ETF na ito. Yan, ang XRP ETF o Exchange Traded Fund ay isang investment product na nagbibigay daan sa mga tao na mag-invest kay XRP nang hindi po kinakailangang direktang bilhin o i-hold ang token mismo. Sa simpleng salita, para po itong stocks na nakabase sa presyo ni XRP. Ito po ay regulated at madaling ma-access sa mga traditional na stock exchanges. Kaya ideal po ito para sa mga institutional investors at mga baguhan sa crypto. Ngayon ay bakit po mahalaga ang 70% chance na ito? Ayon po sa Polymarket, tumaas ng 20% ang tsansa ng XRP ETF approval sa nakalipas na 24 oras. Mula po sa dating 50%, ngayon ay 70% na po ito ngayon. Malaki ang significance nito dahil ipinapakita po nito ang kumpiyansa ng crypto community sa posibilidad na magkaroon ng XRP ETF ngayong taon. Isa pong poll nitong nakaraang buwan ang nagsasabing may 49% chance na maaprubahan ang XRP ETF bago po ang July 31, 2025. Pero dahil po sa bagong developments, naniniwala ang iba na maaring umabot sa 100% ang tsansa nito sa unang quarter ng taong ito. Ngayon ay ano po ang mga nagdudulot na optimism para sa XRP ETF approval na ito? Yan, maraming mga bagay ang nagdadala ng kumpiyansa para sa crypto community dito. Una ay ang bagong crypto-friendly US government. Yan, may bago ng SEC chairman, si Ginoong Paul Atkins, na mas bukas po sa crypto investments. Kumpara sa dating chairman na si Ginoong Gary Gensler, mas malaki ang posibilidad na suportahan ni Ginoong Atkins ang XRP ETF. Yan, maliban rito ay ang maraming applications para sa XRP ETF. Kasalukuyang nire-review ng SEC ang 4 na applications mula sa mga kilalang asset managers tulad po ng 21 Shares, Bitwise, Canary Capital at Wisdom 3. Yan, nauna nang nag-apply ang Bitwise noong October 2024 at sumunod na ang iba. Ang panghuli ay ang mas malawak na pagtanggap sa crypto ETF. Bukod po kay XRP, may mga betting odds din para kay Solana, Dogecoin at Litecoin ETF. Sa kasalukuyan ay mataas din ang tsansa ng Solana ETF na maaprubahan kung saan ay nasa 82% ang betting odds nito. At ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors at traders. Yan, lalong-lalo na dito kay XRP. Kung maaprubahan po ang XRP ETF, ito po ay magiging malaking oportunidad para sa mga Pinoy o para sa atin na gustong mag-invest sa cryptocurrency pero ayaw po ng hassle sa direct trading. Yan. Una ay ang pagkakaroon po ng mas madaling access sa crypto investments. Sa halip po na bumili ng XRP sa mga crypto exchanges, maaari pong mag-invest ang mga tao sa XRP ETF gamit ang mga traditional na brokerage accounts. Pangalawa ay mas mataas na tiwala sa crypto market. Ang approval po ng XRP ETF ay magdadala ng regulatory legitimacy na siyang magpapataas ng tiwala ng mas maraming investors, lalo na ang mga institutional investors. At ang panghuli ay ang pagtaas ng presyo ni XRP. Sa pagpasok po ng mas maraming investors, posibleng tumaas ang demand at presyo ni XRP. Ariyan, ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Ang pagtaas po ng tsansa ng XRP ETF approval ay isang malaking hakbang
para sa cryptocurrency adoption. Pero bilang mga investors, mahalaga pa rin ang pagiging maingat. Tandaan, ang crypto market ay volatile at ang mga predictions ay hindi po garantisado. Kung interesado ka pong mag-invest, siguraduhin na iintindihan mo ang risk at may sapat kang kaalaman. Ang XRP ETF ay maaring maging game changer, pero hindi ibig sabihin na lahat ng balita ay agad nating tatanggapin ng walang pagsusuri. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.